Naghahandang umalis ang taong bahay na si Kazuma Sato para bumili ng isang video game. Pag-uwi galing sa pagbili, nakakita ang wala pang tulog na si Kazuma ng isang babaeng tila masasagasaan na ng isang rumaragasang truck. Tumalon siya upang itulak ang babae palayo at bigla na lamang niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang dimensyon kung saan nagpakita ang Diyosang si Aqua upang sabihin na siya ay patay na. Ipinagmalaki ni Kazuma na hindi na sayang ang kanyang pagkamatay dahil nailigtas niya ang babae, ngunit nilinaw ito ni Aqua. Ang akala ni Kazuma na truck ay isa palang tractor na titigil naman talaga para sa babae. Si Kazuma, sa pag-aakalang masasagasaan na siya, ay namatay dahil sa shock o pagkagulat na labis na pinagtawanan ng lahat pati na ng kanyang pamilya at ni Aqua mismo. Matapos ilabas ni Aqua ang kanyang stress sa kakatawa sa na-trauma na si Kazuma, sinabi niya rito na nakakabagot sa langit. Hinikayat niya si Kazuma na magpa-transport na lang sa isang mundong parang RPG upang labanan ang Devil King na naghahasik ng lagim doon na nagiging dahilan upang hindi nagustuhin pa ng mga namatay na ma-reincarnate doon. Ipinaalam din niya kay Kazuma na maaari itong regaluhan ng anumang makapangyarihang kagamitan o abilidad pagpunta sa mundong iyon. Ang lengguwahe doon ay automatikong ilalagay sa kanyang utak bagaman napansin ni Kazuma na tinatakpan ni Aqua ang babala sa manual tungkol sa posibilidad na matunaw ang utak niya dahil sa prosesong ito. Habang namimili si Kazuma mula sa tambak na leaflets, nairita siya sa pagiging mainipin at masamang ugali ni Aqua. Kaya naman, bilang ganti, pinili niya si Aqua bilang kanyang cheat item. Isang anghel ang lumitaw para pumalit sa tungkulin ni Aqua sa pamamahala ng mga patay at sinabing tutuparin ng mga Diyos ang anumang hiling kapag nagtagumpay si Kazuma. Pagkatapos nito, ipinadala na si Kazuma gamit ang magic kasama ang nagpapanik na si Aqua sa lungsod ng Axel. Matapos humupa ang excitement ni Kazuma sa pagdating sa ibang mundo, natuklasan niyang ang nagpapanik na si Aqua ay walang silbi at hindi makakabalik sa pinanggalingan nito hanggat hindi natatalo ang Devil King. Pumunta ang dalawa sa Adventurer Guild kung saan karaniwang nagsisimula ang mga adventurer sa mga laro. Matapos ituro ng isang maton ang receptionist counter, nalaman ni Kazuma na hindi sila pwedeng magparehistro ng walang registration fee. Habang namamroblema ang dalawa, nakakita si Aqua ng isang pari at hiningan nito ng pera gamit ang dahilan na siya ang diyosa ng access order. Ngunit nalaman niyang kabilang pala ang pari sa karibal na Ares order na sumasamba sa kanyang junior na si Ares. Gayunpaman, binigyan pa rin siya nito ng pera dahil sa awa. Matapos magbayad, ipinaliwanag ni Luna, ang receptionist, kung paano gumagana ang sistema ng adventurer classes at adventurer cards. Nang suriin ang kanilang stats gamit ang crystal ball, nalaman ni Kazuma na pwede lang siyang maging generic na adventurer. Samantala, si Aqua ay pwedeng maging archpriest dahil sa taas ng kanyang stats na ikinagulat ng buong guild. Ginugol ng dalawa ang mga sumunod na linggo sa pamumuhay ng walang inaalala bilang mga construction worker, umiinom kasama ang mga katrabaho tuwing gabi at natutulog sa mabahong kwadra, bago nila naalalang kailangan pala nilang mag-adventure. Nandidiring nakatingin si Kazuma kay Aqua na natutulog pa rin kahit magtatanghali na, habang nagrereklamo tungkol sa kawalan nila ng pera pangtustos sa mas maayos na matutulugan. Gayunpaman, hindi siya nahihiyang panoorin si Aqua ng matagal habang natutulog ito na nakapajama. Isang maikling espada lang ang dala niya sa kanilang unang subjugation quest kung saan kailangan nilang talunin ng 5 giant toad sa loob ng 3 araw. Natagpuan ni Kazuma ang kanyang sarili na tumatakbo para sa kanyang buhay sa labas ng Axel mula sa isang giant toad na kayang lumunok ng buo ng hayop o tao habang humahagikdik naman si Aqua sa tuwa. Ngunit habang sinasabi ni Aqua ang kanyang mga kondisyon para iligtas niya si Kazuma, biglang nagbago ng direksyon ang palaka at siya ang sinakmal nito. Dahil hindi gumagalaw ang mga giant toad habang dahan-dahang lumulunok ng biktima, nagkaroon ng pagkakataon si Kazuma na patayin ito. Yumakap si Aqua sa kanya habang umiiyak sa pasasalamat, ngunit nandiri si Kazuma sa laway ng palaka na bumabalot kay Aqua. Sa kagustuhang makabawi sa kanyang pagkapahiya sa harap ni Kazuma, sinugod ni Aqua ang isang kulay rosas na giant toad at sinubukang patayin ito gamit ang God Blow, ngunit wala itong naging epekto. Nilunok siya nito, kaya napilitan si Kazuma na muli siyang iligtas. Habang kumakain ng pritong palaka sa Adventurer Guild ng gabing yun, iminungkahi ni Aqua na mag-recruit sila ng mga bagong miyembro sa kabila ng pag-aalinlangan ni Kazuma. Kinabukasan, nag-post sila ng recruitment advertisement para sa mga may advanced class ngunit walang sumagot. Noong pinag-iisipan na nilang babaan ang pamantayan, isang maliit na babaeng may pulang mata na nagpakilala sa isang overacting na paraan bilang ang archwizard na si Megumin, ang nag-alok na sumali bago ito bumagsak sa gutom.
Habang nakikipagbuno si Kazuma kay Megumin tungkol sa eye patch na suot nito para magmukhang astig, ipinaliwanag ni Aqua na ang mga Crimson Demon tulad ni Megumin ay malalakas na mage na may kakaibang mga pangalan at personalidad. Matapos umorder ng pagkain para kay Megumin, dinala nila ito sa labas ng bayan upang ipagpatuloy ang quest laban sa mga Giant Toad. Habang pinapakawalan ni Aqua ang God Requiem sa isang kulay abong Giant Toad para lang makain muli, isinagawa naman ni Megumin ang chance para sa kanyang Explosion Magic na nagpulbos sa kulay lilang Giant Toad na nasa malayo. Dahil sa lakas ng pagsabog, nagising ang isa pang Giant Toad. Sa sobrang pagod mula sa spell, hindi nakatakbo si Megumin at nakain rin ito ng lumitaw na Giant Toad, kaya napilitan si Kazuma na iligtas ang dalawang babae na siyang kumumpleto sa quest. Habang binubuhat pabalik sa bayan, ipinaliwanag ni Megumin na dahil sa lakas ng Explosion Magic, kaya lang niya itong gamitin ng isang beses sa isang araw bago siya bumagsak sa pagod. Ngunit dahil obsessed siya sa Explosion Magic, tumatanggi siyang matuto ng iba pang spell. Habang nagmamayabang si Aqua na natutunan na niya ang lahat ng Archpriest Magic pati na rin ang mga party skills, sinubukan ni Kazuma na tanggalin sa grupo si Megumin, ngunit gumawa ito ng eksena sa kalsada, pinagmukha siyang manyakis ni Megumin, kaya napilitan siyang panatilihin na lang ito sa grupo. Habang naliligo ang mga babae, kinuha ni Kazuma ang kakarampot na gantimpala sa quest at naghinagpis na masyado pa siyang low level para kumuha ng mas mahihirap na quest. Maya-maya pa, isang crusader na nagngangalang Darkness ang lumapit sa kanya at nag-alok na sumali sa kanilang party. Napansin ni Kazuma na tila nasasabik si Darkness sa ideya na di umano'y pinaglalaroan niya sina Aqua at Megumin gamit ang malagkit na likido. Nakinig siya sa paliwanag ni Darkness na kahit malakas at matibay ito ay hindi naman ito tinatamaan ng kanyang mga target, kaya sinubukan itong itaboy ni Kazuma. Gayunpaman, mas lalo pang naging determinado si Darkness na sumali nang marinig nito ang mga kakilakilabot na bagay na maaaring pagdaanan ng kanyang grupo. Pagdating sa guild kinabukasan, nakita nila si Aqua na nagpapasikat gamit ang kanyang Nature's Beauty skill na binaliwala ni Kazuma bilang isang simpleng party trick lang. Nalaman niya kay Megumi na maaari siyang matuto ng skills matapos itong ipakita ng ibang tao bago ito mainis nang tawagin siya ni Kazuma na isang loli girl. Lumapit si Darkness kasama ang isang thief na nagngangalang Chris na nag-alok na turuan si Kazuma ng thief skills kapalit ng inumin. Lumabas ang tatlo sa kalsada kung saan kinuha ni Chris ang wallet ni Kazuma habang ipinapakita ang steal. Hinamon niya si Kazuma na nakawin pabalik ang kanyang punyal o ang wallet kapag natutunan na nito ang steal habang may hawak siyang dalawang dakot ng bato para mas mahirapan si Kazuma na makuha ang gusto nitong target. Sa halip, hindi sinasadyang nanakaw ni Kazuma ang panty nito na tuwang-tuwa niyang iwinagayway habang hiyang-hiya si Chris at manghang-mangha naman si Darkness. Bumalik sila sa guild kung saan ikinwento ng umiiyak na si Chris kung paano nakipagtawaran si Kazuma para sa kanyang wallet at mga gamit kapalit ng kanyang panty na sumira sa reputasyon ni Kazuma. Ipinakita ni Kazuma ang steal ngunit panty naman ni Megumin ang nakuha niya. Muling ipinahayag ni Darkness ang kagustuhang sumali at nasiyahan ng tanggihan siya ulit. Dahil pumayag ang kanyang mga kasama na pasalihin si Darkness, sinubukan ni Kazuma na takutin at paalisin sina Darkness, Megumin, at Chris sa pagsasabing lalabanan ng grupo niya ang Devil King, ngunit lalo lang itong nagtulak kina Darkness at Megumin na manatili sa kanya. Nag-anunsyo si Luna ng isang emergency quest na nagdulot ng panik at pagtatago ng mga taong bayan habang ang lahat ng adventurer ay nagtungo sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod. Sumama si Kazuma sa kanyang grupo at natulala nang malaman na ang quest ay ang hulihin ng hukbo ng mga lumilipad na repolyo na papunta sa Axel. Nagkagulo ang mga adventurer sa pag-ani ng mahalagang gulay. Hindi makatama si Darkness gamit ang kanyang broadsword, kaya prinotektahan na lang niya ang ibang adventurer na nasusugatan ng mga repolyo, kahit na nasisira ang kanyang baluti at damit sa proseso. Habang hinahangaan ng mga adventurer si Darkness sa kanyang marangal na katatagan na alam ni Kazuma na masokistikong kasiyahan lang, pinasabog ni Megumin ang mga repolyo gamit ang explosion na umubos sa mga ito at nagpatilapon sa mga adventurer. Maraming nanakaw na repolyo si Kazuma gamit ang steal, ngunit nainis siya matapos gamitin ni Aqua ang Nature's Beauty skill na binaliwala niya kanina bilang walang kwenta upang panatilihing sariwa ang mga repolyo gamit ang malinis na tubig at pagalingin ang mga nasugatan. Nang gabing iyon, nasiyahan ng lahat sa pritong repolyo at opisyal na sumali si Darkness sa grupo ni Kazuma na labis namang ikinabahala ni Kazuma. Nag-aaral si Kazuma ng ilang basic magic upang lumikha ng mga elementong bagay. Sina Darkness at Megumi naman ay bumili ng bagong baluti at magic mana tight rod gamit ang kanilang pabuya mula sa pag-aani ng repolyo.
Gayunpaman, sinabihan ni Luna si Aqua na ang inani niyang mga repolyo ay nahaluan ng murang letes, kaya maliit na halaga lamang ang nakuha nito na nagastos na niya ng sobra-sobra. Nagmakaawa at kinalaunan ay blinakmail ni Aqua si Kazuma na kumita ng malaki sa anihan upang bayaran ang kanyang utang sa Guildhall. Kinabukasan, pinalitan ni Kazuma ang kanyang jersey ng kasuotang nababagay sa fantasy fashion. Naghanap siya ng iba pang madaling quest dahil traumatized pa rin sina Aqua at Megumin sa mga Giant Toad, ngunit natuklasan niyang dahil nag-istasyon ang isa sa mga general ng Devil King malapit sa Axel, nagtago ang lahat ng mahihinang halimaw, kaya puro napakahihirap na quest na lamang ang natira. Sa mga sumunod na linggo, sinasamahan ni Kazuma si Megumin sa pang-araw-araw na pagsasanay nito ng explosion sa isang abandonadong kastilyo na malayo sa lungsod kung saan hindi siya sisigawan ng mga bantay dahil sa ingay, lalo na't kailangan niya na magbubuhat sa kanya pabalik kapag bumagsak na siya sa pagod. Namasukan si Aqua sa mga trabahong tulad ng pagbuo ng mga artipisyal na bulaklak at pagtitinda ng gulay, habang si Darkness naman ay umuwi muna sa kanila para magsanay. Pinag-iisipan na ni Kazuma na sukuan ang layuning talunin ng Devil King at ipinagsawalang bahala ang kagustuhan ni Aqua na makauwi. Pagkatapos ay pinaulanan niya ito ng insulto na naging dahilan ng pag-iyak nito. Ipinatawag ni Luna ang lahat ng adventurers sa tarangkahan ng lungsod kung saan isinisigaw ng general ng Devil King na si Beldia, isang dulehan, ang kanyang galit dahil sa isang taong nagpapakawala ng explosion sa kanyang kastilyo araw-araw. Habang nakatingin ang ibang adventurer sa isang inosenteng babaeng wizard, humakbang paabante si Megumin at ipinagmayabang na siya ang #1 wizard sa lungsod. Nakita niya itong pagkakataon upang tapusin si Beldia, kahit na ang nais lang naman nito ay patigilin siya sa paggamit ng explosion. Tinawag ni Megumin si Aqua para tumulong. Bago pa siya makakilos, nagcast si Beldia ng Premonition of Death kay Megumin upang mamatay ito pagkalipas ng isang linggo, ngunit si Darkness ang tinamaan ng sumpa nang sumugod ito sa pagitan nila. Sa una ay natuwa si Beldia sa ideya na pahihirapan ng konsensya si Megumin, ngunit biglang nabahala si Beldia nang magsimulang magpantasya si Darkness tungkol sa kanya na binablackmail niya ito na pahihirapan sa bastos na paraan. Sumugod si Kazuma para pigilan si Darkness na sumama kay Beldia. Ipinahayag ni Beldia na aalisin niya ang sumpa kung mapupuntahan siya ni Megumin sa kastilyo na binabantayan ng kanyang mga undead na alagad. Pag-alis ni Beldia, naging determinado sina Megumin at Kazuma na lusubin ang kastilyo, ngunit biglang tinanggal ni Aqua ang sumpa kay Darkness gamit ang Sacred Break spell na ikinatulala ni Kazuma at Megumin at ikinatuwa naman ng ibang mga adventurer. Muling namomroblema si Kazuma sa kanyang walang kwentang fantasy life bago magingay si Aqua tungkol sa pagkuha ng mga quest para mabayaran ang kanyang mga utang. Matapos siyang pigilan ni Kazuma na piliin ang misyon tungkol sa pagtigil sa turf war sa pagitan ng isang Manticore at Griffin, pinili ni Aqua ang quest na linisin ang lawa malapit sa Axel para lumayas ang mga brutal alligator na namimeste doon. Kahit na kayang linisin ni Aqua ang tubig sa pamamagitan lang ng paghawak dito, tatagal pa rin ang kalahating araw ang paglinis sa buong lawa. Dahil maaari siyang atakihin ng mga monster sa oras na yun, nakiusap siya sa buong party na sumama bilang mga bantay. Sa halip na magbantay ng normal, umarkila si Kazuma ng isang maliit na bakal na kulungan mula sa guild at ikinulong doon si Aqua, na tahimik na lang na tiniis ang kahihiyan. Dinala ng party ang kulungan sa Riverhead Lake at ibinaba ito sa mababaw na bahagi para hayaang kumalat ang goddess essence ni Aqua, habang nanonood sina Kazuma, Megumin, at Darkness mula sa ligtas na distansya. Matapos ang isang diskusyon tungkol sa pag-ihi, pinalibutan ng mga brutal alligator si Aqua. Taranta siyang nagcast ng purification habang kinakagat ng mga reptilya ang rehas at binabalibag siya sa loob nito. Makalipas ang 5 oras, nalinis na ang lawa at napalayas na ang mga brutal alligator. Dahil sa trauma, tumangging lumabas si Aqua sa nayuping kulungan at nagpabitbit na lang pabalik sa syudad habang nasa loob nito. Si Swordmaster Mitsurugi Kyoya, ang reincarnate mula sa Japan na may hawak ng Cursed Swordgram na regalo ni Aqua para sa kanya lamang, ay bumalik sa Axel kasama ang kanyang mga tagahangang sina Crimea at Fio matapos pasukuin ng isang ancient dragon. Nasaksihan niya ang kanyang minamahal na diyosa na dinadala pa uwi habang nakakulong, kaya winasak niya ang kulungan para buksan ito. Muling sumigla si Aqua nang paalalahanan siya ni Kazuma na isa siyang diyosa, bagamat nahihirapan siyang alalahanin kung sino si Mitsurugi. Galit na kinumpronte ni Mitsurugi si Kazuma dahil sa pagdala nito kay Aqua sa mundong yun, pagkulong sa kanya sa hawla, at pagpapatulog sa kanya sa kwadra ng kabayo. Inalok niyang sumali ang mga kasamahan ni Kazuma sa kanyang party, ngunit tinanggihan siya ng mga babae dahil ayaw nila sa kanya. Dahil dito, hinamon ni Mitsurugi si Kazuma sa isang duel kung saan si Aqua ang pusta.
Tinanggap ito ni Kazuma bago niya gulatin si Mitsurugi ng surprise attack at ninakaw ang gram na ginamit niya para patulugin ito. Nang magreklamo sina Cremea at Fio sa pagkapanalo ni Kazuma, tinakot sila ni Kazuma na gagamitan ng steel sa pangmanyak na paraan para sila ay mapalayas. Kinabukasan, inaway ni Aqua si Luna dahil binawasan ng malaki ang kanyang quest reward para mabayaran ang kulungang winasak ni Mitsurugi. Lumapit si Mitsurugi at sinumbatan si Kazuma sa mga kasalanan daw nito sa mga kababaihan base sa kwento ni Chris, ngunit bigla siyang sinuntok ng galit na si Aqua na nag-uutos na bayaran niya ang nasirang kulungan. Dahil sa nangyari, nakiusap na lang si Mitsurugi kay Kazuma na ibalik ang kanyang gram. Nang malaman ni Mitsurugi na ibinenta na pala ni Kazuma ang gram, nagmadali siyang umalis kasama ang kanyang mga alalay. Nanawagan naman si Luna sa lahat ng adventurers, lalo na sa grupo nila Kazuma, na magtipon sa city gates kung saan naghihintay ang naiinis na si Beldia dahil hindi sila pumunta sa kanyang kastilyo. Nagalit ng husto si Kazuma kina Megumin at Aqua nang malaman niyang ipinagpatuloy pa rin pala nila ang araw-araw na pagsasanay ng explosion magic sa inabandonang kastilyo. Ipinahayag naman ni Beldia ang kanyang matinding puot dahil sa pag-aakalang hinayaan nilang mamatay si Darkness mula sa kanyang sumpa. Si Darkness, na labis na kinilig dahil sa pagtawag sa kanya ni Beldia bilang isang modelong knight, ay humakbang paabante. Labis na nagulat si Beldia nang makitang buhay pa pala si Darkness. Tinawanan siya ni Aqua dahil sa kanyang pagkabigo na mapagtanto na natanggal na ang sumpa at pagkatapos ay ginamitan siya ng turn undead na nagdulot ng matinding sakit sa dulahan. Sa gulat na may nakaharap siyang kasing lakas ni Aqua sa Axel, nagpatawag si Beldia ng hukbo ng mga undead knights at inutusan ng mga ito na paslangin ang mga mamamayan ng lungsod. Sa halip, hinabol ng mga undead knights si Aqua dahil likas silang naghahanap ng kaligtasan mula sa isang diyosa. Tumakbo sina Aqua at Kazuma patungo kay Beldia bago mabilis na umiwas upang magamit ni Megumin ang kanyang explosion sa kumpol ng mga undead. Dahil dito, nakatanggap siya ng mga bagong palayaw mula sa ibang mga adventurer tulad ng maliit na babaeng baliw. Ganun pa man, nakaligtas si Beldia sa explosion. Isang grupo ng mga adventurer ang umatake sa kanya, ngunit inihagis ni Beldia ang kanyang ulo sa ere upang makita ang buong lugar at pinabagsak silang lahat. Dahil wala ng sandata ang alas ng lungsod na si Mitsurugi, sumugod si Darkness upang pigilan ang paglusob ni Beldia, ngunit sumasablay ang bawat atake niya. Winasak ng mga atake ni Beldia ang kanyang baluti at damit na nagdulot na naman ng matinding pantasya kay Darkness. Sinamantala ni Kazuma ang pagkakataon para gamitin ang Create Water na naiwasan ni Beldia bago siya i-freeze sa kinatatayuan niya. Gayunpaman, nabigo siyang nakawin ang espada nito dahil sa agwat ng kanilang mga antas o level. Naalala ni Kazuma na mahina ang mga undead sa tubig, kaya nagsimula siyang gumamit ng Create Water kasama ang ibang mga mage. Habang umiiwas si Beldia sa tubig, nakumbinsi ni Kazuma si Aqua na gamitin ang Sacred Create Water na lumikha ng isang baha na sapat ang lakas upang sirain ang mga panlabas na pader ng lungsod. Ginamitan ng steel ni Kazuma ang nanghihinang si Beldia at nakuha ang ulo nito, kasunod nito ay tuluyan ng nilinis o pinurify ni Aqua si Beldia. Nagdasal si Darkness para sa mga adventurer na nasawi sa labanan, ngunit napahiya siya nang malaman niyang muli na palang binuhay ni Aqua ang mga ito. Kinabukasan sa guild, nagiinuman ng mga adventurer bilang selebrasyon. Sinabi ni Kazuma sa kanyang grupo na ngayong nakakuha na sila ng kayamanan, balak na niyang bumalik sa pagiging taong bahay o shut-in. Ngunit, ipinaalam sa kanya ni Luna na bagamat may espesyal na gantimpala ang kanyang grupo sa pagtalo kay Beldia, kailangan din nilang bayaran ang mga pinsalang dulot ng baha sa lungsod. Dahil dito, nalubog sila sa malaking utang na muling nagpaalab sa determinasyon ni Kazuma na talunin ang Devil King upang makatakas na siya sa mundong ito. Sa isang napakalamig na araw ng taglamig habang ang ibang mga adventurer ay nananatili sa loob ng bahay upang namnamin ang kanilang pabuya mula sa pagtalo kay Beldia, hinihiling ni Kazuma na magkaroon ng mas maraming pera para mabayaran ang malaking utang ng kanilang grupo. Habang tumitingin sa quest board, tinanggihan ni Kazuma ang mga misyon na pumatay ng mga White Wolves at One Punch Bears na pinili ni na Darkness at Megumin, bago niya mapansin ang isang misyon para magmanman sa isang bagay na tinatawag na Destroyer. Sa huli, nagkasundo sila ni Aqua na tanggapin ang misyon na pumatay ng mga Snow Sprites na ikinabahala ni Megumin at ikinatuwa naman ni Darkness. Habang naglalakad suot ang kanilang pangtaglamig na damit sa manyebeng gubat kung saan nagtitipon ng mga Snow Sprites, pinagtataga ni Kazuma ang mga tumatakas na Snow Sprites habang hinuhuli at ibinobote naman sila ni Aqua para gawing pampalamig sa tag-init. Samantala, pinasabog ni Megumin ang 8 sa mga ito gamit ang explosion bago bumagsak sa sobrang pagod. Ilang saglit pa, nagpakita ang Winter Shogun na siyang nagpoprotekta sa mga Snow Sprites.
Tuwang-tuwang hinarap ni Darkness ang Guardian Sprite na naganyong Shogun dahil sa imahinasyon ng ibang mga reincarnate mula sa Japan, ngunit naputol lang ang kanyang espada. Pinakawalan ni Aqua ang mga nahuling Snow Sprites bago payuhan ng kanyang mga kasama na bitawan ang kanilang mga sandata at magdugesa o lumuod at yumuko para humingi ng tawad. Gayunpaman, masyadong mataas ang pride ni Darkness para gawin yun. Sumugod si Kazuma para puwersahang paluhurin at payukurin si Darkness pero dahil nakalimutan niyang bitawan ang kanyang espada, pinugutan siya ng ulo ng Winter Shogun. Sa kabilang buhay, nagpaabot ng pakikiramay si Ares sa kanya. Nagreklamo si Kazuma tungkol sa kanyang reincarnated life at sa kanyang mga kasama na ligtas naman matapos umalis ang Winter Shogun. Pero nang ire-reincarnate na sana siya ni Ares pabalik sa Japan, napaluha siya dahil namimiss niya ang kanyang mga kasama. Tinawag ni Aqua ang kaluluwa ni Kazuma para bumalik sa kanyang katawan na ginamitan na niya ng resurrection at binaliwala ang batas ni Ares laban sa pagbubukas ng pinto ng kabilang buhay sa pamamagitan ng pagbabantang kukunin ang chest pads nito. Pagbalik sa parallel world, niyakap si Kazuma ni Megumin at Darkness na labis ang saya sa kanyang muling pagkabuhay, ngunit tumanggi siyang pasalamatan si Aqua sa muling pagbuhay sa kanya at nadismaya nang ikumpara ito kay Ares. Nagalit si Aqua at gusto siyang banatan pero pinigilan ito ni Darkness. Dahil sa mga nangyari, napagpasyahan ni Kazuma na masyado pa silang mahina para tumanggap ng mga Winter Quest. Pagbalik nila sa guild, ipinakita ni Aqua ang isang nahuling Snow Sprite na kanyang itinago. Ipinilit ni Kazuma na ibigay ito sa kanya para makuha niya ang pabuya, pero tumanggi si Aqua na ipapatay ito kahit kanino dahil balak niya itong gamitin bilang refrigerator. Sa huli, itinuring ni Kazuma si Ares bilang ang babaeng bida sa mundong yon na gusto niyang hangaan at nawala ng gana sa kanyang mga matatakaw na kasama na may kakaibang ugali. Nagpapainit si Aqua sa tabi ng isang apoy sa labas ng napakalamig na kwadra bago siya pinigilan ni Kazuma na gamitin ang kanyang tracksuit bilang panggatong. Kalaunan ay pumunta sila sa tindahan ni Whis kung saan paulit-ulit na kinailangang pigilan ni Kazuma si Aqua sa pagtatangkang i-purify ang leech na nagmamayari ng tindahan. Ito ay dahil ininsulto ng may-ari ang access order at ibinunyag na isa siya sa 8 general ng Devil King. Ngunit hindi tulad ni Beldia na mahilig sumilip sa ilalim ng palda ni Whis sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang ulo sa paanan nito, hindi nananakit ng tao si Whis at tumutulong lamang na panatilihing nakatayo ang magic barrier na pumapalibot sa kastilyo ng Devil King. Habang humihigop sila ng tiyan na hiningi ni Aqua kay Whis, sinabi ni Kazuma na nais niyang matuto ng mga kakayahan ng isang leech, kaya itinuro sa kanya ni Whis ang Drain Touch. Gayunpaman, nang subukan nitong ipakita, muntik nang ma-purify si Whis hanggang sa pinigilan ni Kazuma si Aqua. Dahil nang hina sa pangyayari, ipinasa ni Whis sa kanila ang isang komisyon mula sa isang real estate broker upang lipulin ang mga multo na namiminsala sa isang walang nakatirang mansyon na dating pag-aari ng isang maharlika, kung saan matitirahan nila bilang bahagi ng kasunduan. Nagpunta na doon ang grupo at naglinis ng alikabok habang ang pabidang si Aqua na iniwan nila sa labas ay ikinukwento pa rin ang buhay ng kaluluwang nagmumulto sa mansyon. Pagsapit ng gabi, natuklasan ni Aqua na may uminom ng kanyang pinakaiingatang mamahaling alak. Sa tindi ng kanyang galit, nagwala siya sa buong mansyon at nagcast ng turn undead sa sinumang multo na makasalubong niya. Dahil kailangang gumamit ng banyo, nagising si Kazuma sa kalagitnaan ng gabi at nakita na lamang niya ang mga manika na nakapalibot sa kanya. Tumakas siya patungo sa kwarto ni Aqua habang hinahabol ng mga lumilipad na manika, ngunit wala siyang nadatnan sa loob kundi si Megumin na nanginginig sa takot na kailangan din palang gumamit ng banyo. Dahil hindi makahingi ng tulong mula kay Aqua o Darkness, nagtalo ang dalawa kung paano sila iihi hanggang sa mapalabas sila ng kwarto ng mga manikang biglang pumasok mula sa bintana. Nakarating sila sa banyo na unang pinasukan ni Megumin, ngunit hinila siya palabas ni Kazuma nang hindi man lang hinintay na maisuot niya ang kanyang panloob at salawal nang lumitaw muli ang mga manika. Ikinulong nila ang kanilang sarili sa ibang kwarto hanggang sa piliting pumasok ng mga manika, kaya natakot si Megumin at nagsimulang mag-chant ng explosion pero pinigilan siya ni Kazuma. Pagkatapos ay sinubukan naman ni Kazuma na tumakas, ngunit natuklasan niyang na-purify na pala ni Aqua ang lahat ng manikang sinasaniban ng mga multo. Kinolekta ni Kazuma at Aqua ang gantimpala para sa paglipol ng mga multo sa guild kinabukasan. Ngunit nang ipaliwanag ni Luna na pinamugaran ng mga multo ang mansyon dahil may naglagay ng magic barrier na pumigil sa kanilang makapasok sa malapit na sementeryo, napagtanto ni Kazuma na kagagawan pala ni Aqua ang lahat ng yon. Dahil na pressure, inamin ni Aqua na siya ang naglagay ng harang upang hindi na niya kailangang i-purify ang sementeryo araw-araw, kaya nagkasundo silang huwag nang tanggapin ang gantimpala. Pagkatapos nito, binisita ni Whis ang isang puntod sa bakuran ng mansyon habang nililinis ito ni Kazuma.
Pag-alis ni Whis, narinig ni Kazuma si Aqua na sinasabi kay Darkness na gawing panggatong ang kanyang tracksuit kaya tumakbo siya papasok sa mansyon para pigilan ito. Habang naglalaro sina Megumin at Darkness ng isang board game na mukhang chess sa sala, kinukulit ni Aqua si Kazuma na ibigay sa kanya ang upuan sa sofa sa tapat ng apuyan. Pumayag si Kazuma dahil sa awa ng mapagtanto niya na hindi na kailanman tataas ang antas ng talino ni Aqua batay sa adventurer card nito. Kinabukasan, habang gumagala sa bayan, napansin ni Kazuma sina Dust at Kit na umaaligid sa isang eskinita. Sinabi nito sa kanya na nag-iipon sila ng lakas ng loob na pumasok sa isang cafe na pinapatakbo ng mga succubay na tanging mga lalaking adventurer lamang ang nakakaalam. Sumama si Kazuma sa pagpasok sa cafe kung saan dinala siya sa isang upuan sa tabi ng maskuladong lalaki at doon ay ipinaliwanag sa kanya ng receptionist succubus kung paano nagpapadala ang cafe ng mga succubay upang bigyan ng mga lalaki ng makatotohanang panaginip ng anumang karanasang erotiko na nais nila kapalit ng kaunting enerhiya o vitality. Matapos makumpirma sa succubus na ang kanyang partner ay maaaring isang babaeng kilala niya, sabik na sinagutan ni Kazuma ang kanyang request form. Ngunit sa halip na tumukoy ng isang partikular na partner, humiling siya ng isang maganda at inosente pa na mas nakatatandang babae. Pagbalik sa mansyon, nadatna ni Kazuma ang kanyang mga kasama na nagluluto ng mga alimango na ipinadala ng pamilya ni Darkness para sa hapunan na masigla nilang pinagsaluhan. Ngunit nang imungkahi ni Aqua na uminom sila ng mainit na alak mula sa shell ng alimango, tumanggi si Kazuma dahil hindi siya mananaginip kung malalasing siya ng sobra. Habang ginagaya ni Aqua ang destroyer, nagpaalam si Kazuma na pupunta na sa kanyang kwarto para matulog, ngunit masyado siyang ninenervyos para makatulog, kaya nagpasya siyang maligo na lang muna, at nakatulog siya sa bathtub. Nagising si Kazuma nang pumasok ang nakahubad na si Darkness upang maligo. Sa pag-aakalang nagsimula na ang kanyang panaginip, inutusan niya si Darkness na kuskusin ang kanyang likod. Bagamat nababahala si Darkness dahil biglaang nagkatotoo ang kanyang mga pantasya ng pagpapasakop at nag-aalala na baka mahuli sila ni na Aqua o Megumin, hindi niya mapigilang sumunod sa pabigla-biglang utos ni Kazuma. Ngunit nang patutuyuin na ni Darkness si Kazuma gamit ang katawan, sumigaw si Aqua ng babala tungkol sa isang intruder. Nainis si Kazuma at nagmadaling lumabas sa koridor kung saan nakita niya ang baguhang succubus na ipinadala upang siya'y panaginipin na natrap sa magic barrier na inilagay ni Aqua sa palibot ng mansyon. Nang mapagtanto niyang hindi siya nananaginip, prinotektahan ni Kazuma ang succubus hanggang sa ito ay makatakas at walang awang binanata naman siya ni na Aqua, Megumin, at Darkness na nag-aakalang naakit lang siya ng succubus. Kinabukasan, sa simula ay pinanindigan ni Kazuma na napasailalim siya sa kontrol ng succubus habang nakikipagbati kay Darkness, ngunit bigla siyang nagbago ng tono at sinisi si Darkness sa nangyari sa kanila. Naglabas si Luna ng isang emergency broadcast tungkol sa paparating na Mobile Fortress Destroyer sa Axel. Habang binabalaan ni Luna ang mga taong bayan na lumikas at nananawagan sa mga adventurer na magtipon sa guild, nag-impake sina Aqua at Megumin upang tumakas mula sa nagwawalang Mobile Fortress Destroyer na ayon kay Darkness ay wawasak sa lahat ng dadaanan nito, ngunit desidido si Kazuma na iligtas ang kanyang bagong tahanan. Sa pagpupulong kasama ang ibang mga adventurer, naudyukan ni Chris si Kazuma na labanan ang sinaunang sandata na inaasahang darating sa Axel sa loob ng isang oras, at agad namang nakaisip si Kazuma ng plano gamit ang lakas ng kanyang mga kagrupo, at ni Whis na dumating para tumulong. Pagkatapos nun, nagbantay si Darkness sa labas ng pader ng lungsod habang nagtatayo ng barikada ang mga construction worker. Sa pagkakataong ito, inamin niya kay Kazuma ang kanyang tunay na pangalan pati na rin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang maharlika na inatasang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Nang matanaw na ang destroyer, umakyat si Aqua sa itaas ng pader ng lungsod at winasak ang magic barrier nito gamit ang sacred break spell. Ang ginawa ni Aqua ay nagbigay daan kina Megumin at Whis na pasabugin ang mga binti ng destroyer gamit ang explosion. Napahinto ng malakas na atake nila ang destroyer. Ngunit habang ipinagdiriwang ng ibang mga adventurer ang kanilang tagumpay, nag-broadcast ang destroyer ng babala tungkol sa nalalapit na nitong self-detonation o pagpapasabog ng sarili. Sa halip na tumakas, sinugod ni Darkness ang destroyer dahil sa kanyang masochistic na pananabik, kaya ang ibang mga adventurer, na nag-aakalang sinusubukan niyang pigilan ang pagsabog, ay nagdesisyon na sumunod din, bagaman ang ilan sa kanila ay ginawa lang ito upang iligtas ang Succubus Cafe. Iniwan nila si Megumi na hindi makagalaw sa labas habang nilulusob ng mga adventurer ang kuta. Isinama naman ni Kazuma sina Aqua at Whis upang hanapin ang control room nito, kung saan natagpuan nila ang mga labi ng doktor na naatasang gumawa ng destroyer.
Nabasa nila sa diary nito kung paano niya sinimulan ang pagbuo ng kuta para lamang maiwasan ang parusang kamatayan bago ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay na nakakulong sa destroyer nang magsimula itong magwala na nagsimula sa pagwasak sa kahariang nagpagawa nito. Ginamit ni Whis ang Drain Touch kay Kazuma upang ma-recharge ang kanyang magical power na nagpahintulot sa kanya na i-teleport sa kung saan ang Corona Tide na pinagkukunan ng lakas ng destroyer ayon sa utos ni Kazuma. Gayunpaman, paglabas nila ay nalaman nila na may naipon palang sobrang init sa loob ng destroyer at maaari nitong masunog ang buong lungsod. Habang tumatakas ang lahat mula rito, kumuha ng lakas si Kazuma mula kay Aqua upang ipasa kay Whis, pero sinabi sa kanya ni Aqua na hindi maaari dahil ang kanyang banal na enerhiya ay delikado para sa isang leech. Dahil dito, nagdesisyon si Kazuma na ipasa na lang kay Megumin ang enerhiya ni Aqua. Matapos ang pagpapasa, pinasabog ni Megumin ang destroyer gamit ang kanyang ikalawang explosion sa araw na yon na mas malakas pa kaysa sa kanyang karaniwan. Kalaunan ay bumalik sa kanilang normal na pamumuhay ang mga naninirahan sa Axel hanggang sa dumating ang mga kabalyero mula sa Royal Capital. Ngunit nang harapin sila ni Kazuma at ng ibang mga adventurer sa guild, sinabi ng tagahusig na kasama nito na ang Corona Tide na ipinateleport ni Kazuma ay pinasabog ang mansyon ng lokal na gobernador at kinasuhan siya ng pagtataksil.